Muli pong naging usap-usapan si XRP matapos lumabas ang post ng kilalang analyst na si Steph is Crypto na nagsabing, "When CC says buy the dip, you listen." Yan, si CC ay ang founder po ng Binance at kilala sa mundo ng crypto bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa market. Kapag nagsasalita po siya tungkol sa pagbili ng dip, madalas itong sinusundan ng mga traders at nagiging trigger ng mga malalaking galaw sa presyo. Ngayon ay tingnan po natin kung bakit inaasahan ng mga analyst na maaring maabot na XRP ang $5 at ano ang ibig sabihin nito para sa mga traders. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba malakas ang panawagan ni CZ na buy the dip? Si CZ ay matagal nang nagbibigay ng payo sa mga traders na huwag matakot kapag bumagsak o bumabagsak ang presyo at samantalahin ito para bumili. Sa kaso po ni XRP, ipinakita po sa chart ni Steph is Crypto na tuwing nagbibigay po ng payo si CZ ay madalas itong sumasabay sa mga key turning points ng market. Yan, check po natin yung kanyang chart dito. Ayan, when CZ says buy the dip, you listen. XRP will hit $5 before you know it. Ayan, may pinakita pong chart dito. Itong si Steph is Crypto. Ayan, kapag bumibili ang mga malalaking traders sa panahon po ng correction, ito ay indikasyon na may accumulation po na nangyayari at pwede pong maging simula ng malakas na rally. Kaya ang market impact po dito ay kapag maraming traders ang sumunod kay CZ, posibleng tumaas po ang buying pressure at magtulak sa presyo na XRP pataas. Ano naman ang sinasabi ng chart dito ni Steph is Crypto? Ayan, ang chart po na ito ay nagpapakita ng tatlong importanteng yugto sa galaw ni XRP. Una ay ang presyong 3.05 to $3.10 na nagpapakita po ng tahimik na accumulation. Pangalawa ay ang breakout po na nagtulak kay XRP sa $3.65 noong mid-July. At ang pangatlo ay ang retracement na nagdala ulit kay XRP sa ilalim ng $3. Ayon kay Steph is Crypto, normal lang ang pag-correct ng normal lamang po ang pag-correct ng presyo na ito at ito po ay tinuturing na healthy stage bago muling umakyat ang presyo. Kaya pinapayuhan po ang mga traders na huwag po agad magbenta. Ang market impact po dito ay ang ganitong pattern ng accumulation. Ayan, breakout at saka retest ay karaniwang nagiging simula ng panibagong bullish wave. Ngayon paano po maaring maabot ni XRP ang $5? Sa kasalukuyan, nasa upper $2 hanggang low na $3 range itong sa XRP. Para umabot po siya sa $5, kailangan po ng halos 70% na pagtaas. Pero hindi po ito imposible dahil noong July ay naabot na niya ang $3.65. Mayroon ding iba pang factors na pwede pong magtulak sa kanya pataas tulad po ng pag-expand ng Ripple Payments Technology at ang paglakas ng RLUSD stablecoin. Dagdag pa rito ang mas magandang liquidity conditions sa market na pabor sa mga risk assets. Kaya sa market impact, kapag nabasag po ni XRP ang immediate resistance at lumakas ang global adoption ng Ripple products, mas malaki po ang chance na maabot niya ang $5 target. Ngayon ay ano naman ang susunod na levels kung lumampas po si XRP sa $5? Kung nakalagpas po sa XRP sa $5, ang susunod na target ay nasa $5.80 hanggang $6. At kung magpatuloy po ang momentum, maaaring subukan po niya ang $6.80 hanggang $7 na sinasabi po ng ilang analyst bilang susunod na major ceiling. Pero kung hindi po mag-hold ang $3 to $3.20 support, may posibilidad po na bumaba sa XRP hanggang $2.60. Kaya sa market impact, ito po ay nagpapakita na kahit bullish po ang setup, may kasamang risk kung mabasag ang critical support zone. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito
ay makabulan po ang paalala ni Ginoong Sisay. Ang mga ganitong pagkakataon ng pag-dip ay madalas na entry point para sa mga malalaking players. Maganda po ang risk to reward setup ni XRP, lalo na kung mapapanatili niya ang support sa $3 at masusundan ito ng pag-akyat sa $3.65. Pero dapat pa rin po tayo maging maingat bilang mga traders at investors dahil kung bumagsak po sa XRP sa ilalim ng $3 ng may mataas na volume, posible pong magkaroon ng mas malalim na retracement. Ang pinakamainam na gawin ay i-monitor po natin ang market levels at sundan po natin ang momentum bago po tayo gumawa ng desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.